sa baha, mga kapuso. Eto na. So ngayon, dahil ho ng marami ho ang nalubog sa baha, pati yung mga pananim, kumustahin natin ang epekto nito sa agrikultura at nasa linya ho natin ang spokesperson ng DA, Department of Agriculture, si Asek Arnel de Mesa. Nasa linya na ho natin. Good morning, Asek Arnel. Welcome sa Double Wang, sa Double B. Radyo Good morning na. po. TV pa. Magandang umaga Good po. morning. Magandang umaga, Double Weng, sa lahat ng nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Ano po ang latest na assessment ng Department of Agriculture sa nasira po sa infrastruktura, mga pananim sa sektor ng agrikultura? Weng and Weng, yung latest na report natin as of bulletin number 9, nasa 251 million yung damage na naitala nitong bagyong Karina na in-enhance yung ating habagat. Karamihan ng damage ay sa rice sector, nasa 228 million. Sumunod yung ating corn at 14 million. Yung ating high value commercial crops ay almost 9 million. And then yung livestock and poultry, 143,000 yung naapektuhan. In terms sa mga areas, ang malaking pinsala ay naitala dito sa Region 12 sa probinsya ng Cotabato at 65 million, and then sa Oriental Mindoro 63 million, and then sa Pampanga at 64 million. Tapos yung mga regions na affected ay Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Soc-Sargen at saka Caraga region. Ang lawak talaga ng epekto. Ito ay dahil sa kwanto, habagat malawak yung kaulapan. Habagat tsaka Karina pinagsama. Yes po, Oo. at malawak yung kaulapan nung bagyo oo. kasi nga may kasamang habagat. Opo. Gaano po kalawak, ilang ektarya ng taniman ang sinira po ng Karina at habagat? Yung record natin para sa lahat ng commodities ay umabot sa 12,764 hektarya yung naapektuhan. Pero karamihan naman nito yung partially damaged and may chance pa ng recovery, 8,000 hectares. And then yung talaga medyo damaged na ay 4,600 hectares. So naitala na volume of loss ay nasa 3,400 metric tons. About 3,000 nito ay nasa rice sector. Ito po ay ano ba? Katatanim pa lang o malapit-lapit ng anihin? Mga nasa early vegetative stage. Oh. Yung karamihan, meron naman na advanced na. Pero maliit pa. Karamihan nito nasa early vegetative stage. Kasi taniman talaga ngayong June, July. Opo. Pero yun lang. Ma-share ko lang din, Please, sir. Double Wing, Opo. na normally, every year, nakakapagtala tayo based on historical data natin ng mga 500 to 600,000 metric tons ng losses dahil sa mga bagyo. Alam natin, meron tayong 18 to 21 na bagyo and 4 or 5 dyan talaga mapaminsala. Depende kung saan yung forecast track. Dito naman sa atin, hindi talaga tumama yung bagyo. Kaya lang talaga malakas yung Habagat. pag-uulan. Yes po, yung habagat, yung pag-enhance sa habagat. As of to date, nasa 3,000 metric tons. So this is still relatively small. Hopefully, yung mga darating pa na data ay hindi na magpapataas nitong mga numero na to. Oo. Pero Asek, ano, sir, as mentioned, hindi pa to ganun kalaki. Hindi pa. Pero Hindi pa, hindi ganun kalaki ito kung ang measurement natin ay for the whole year. Sana For the naman whole po, year, correct. sana naman po ay wag nang madagdagan pa sa mga darating na buwan kasi ina-expect natin papasok pa yung La Nina ng October and may Yes, papasok hindi pang pa ibang to La bagyo. Nina. Hindi pa po ito La Nina, yes. Hindi pa. Ngayon, Asek, magkakaroon ba tayo, asahan ba natin, magkakaroon tayo ng pagkukulang, shortage sa Yes. bigas, sa mais, at saka yung mga high-value crops? Hindi natin inaasahan yan, Weng, kasi coming from a very strong harvest natin last year and then yung dry season harvest natin ay maganda rin. In fact, yung NFA nga nakapamili sila ng more than do sa tinarget nila. And then, yung import level natin as of first week ng July, mataas din at 2.4 million metric tons na.
So, in terms of our national stock inventory, napakaganda pa rin nating ng stock in terms sa bigas. Mhm. So, wala tayong problema pagdating sa bigas. Yung sa mais ay maliit lang din ito ng mga losses. At 50 to 60% yung ating production. The rest ay ini-import talaga natin. High value. Yung high value commercial crops naman, mabilis naman ang cycle ng mga gulay natin. Oo. At easily they can recover naman. Pero baka, syempre, hindi ho mawawala. Katatapos lang ho ng bagyo at habagat, eto na, baka magtataasan naman ang presyo niyan. Sasabihin Presyo ng bigas, mais. Oo, kasi pahirapan ang logistics na naman. Tsaka yung biyahe, no? Yung biyahe. Oo, sir. Lalo na yung mga gulay galing sa mga matataas na lugar. Unless kasama ho sila sa naka-price freeze. Yes. Pagdating naman dito sa atin, of course, may price freeze tayo ngayon dahil sa declaration ng state of calamity. Nung chinek naman namin yung mga area, halimbawa dito sa Baguio, hindi naman masyadong naapektuhan. Dito sa Southern Tagalog, of course, may mga naapektuhan na gulayan natin. Depende pag nagdatingan gaano kalaki yung naapektuhan nitong in terms sa gulay natin. Pero binabantayan nyo na po yung presyo ng bigas lalo na. Kasi kasama po yan sa price freeze, hindi po ba? Yes po. Oo, pangunahing bilihin yan, basic yes, commodity. pangunahing bilhin. Opo. And ito Yan lang, po, nakatutok po kami dyan. yes, sir, kasama thank ang you. DTI. Okay. Ano lang po, marami sa ating mga magsasaka, bagamat maliit itong sinasabi natin kung year on year ang pag-uusapan, na maliit siya sa halaga ng damage natin. Pero paano po yung mga magsasaka na naapektuhan? Nasira yung kanilang mga pananim. Early vegetated stage pa lang pero wala nang pakikinabangan. Yung mga malapit ng anihin, hindi na rin mapapakinabangan. May tulong po doon ng gobyerno? Every time na mayroong mga ganitong sakuna at kalamidad, yung ating mga regional field offices, bago pa magsimula yung taon, meron kaming tinatawag na buffer stock na naka-preposition sa lahat ng aming regional field offices nationwide. Opo. At every time na magkaroon ng ganitong bagyo o anumang kalamidad, pag ready na uli sila magtanim, merong yung mga preposition na buffer stock yun, pwedeng i-release immediately Opo. sa mga magsasaka para makapagtanim. So kasama sa available interventions natin, yung mga preposition seeds, fertilizer, at kung kailangan nila ng, of course, additional na pondo, they can get credit dito sa ating ACPC, 25,000 pesos yun. And then, meron din tayong quick response fund, 1 billion pesos yan. These are alternative livelihoods. Kung gusto pa nila ng ibang pagkakakitaan, aside halimbawa sa pagpapalay, they can get additional interventions dito sa ating mga regional offices. Utang And of po course, yun? yung ating indemnification sa Insurance Commission. Ayun, utang po yun kung halimbawa gusto kong magnegosyo ng iba dahil masyado mabaha, hindi pa ako pwede magtanim. Utang po yun or bigay ng gobyerno? Utang yun kasi wala tayong binibigay na cash assistance. Opo. Bawal kasi yun sa ating quick response fund natin. So yung pwede nating ibigay na tulong ay either inputs or alternative livelihood. Yung cash mismo ay utang yun pero walang collateral, walang Interest. interest. Okay. Oo. Ang babayaran mo Pero- lang principal, umutang ka ng 25,000, yun din ang ibabalik mo. Yes po, Okay. tama yun, Weng. Hindi Pero- lang ibabalik. Opo, Ang pero yung- pwedeng cash ay yung makukuha nila sa Philippine Crop Insurance Corporation na up to 10 to 15,000 depende sa commodity nila. At yung mga farmers natin na less than 3 hectares at registered sa registry system natin ay hindi sila nagbabayad ng premium. So Okay. automatic na pwede sila ma-register. Pero dapat miyembro sila ng kooperatiba, ASEC. Not necessarily. Ang importante ay registered sila sa RSBSA namin. Pero mas maganda kung miyembro sila ng kooperatiba. Yung
requirements sa membership sa kooperatiba pag yung interventions na makinarya o malakihang program natin, doon sila kinakailangan na miyembro talaga ng kooperatiba. But for individual assistance, ang pinaka-importante, register sila sa amin sa RSBSA. RSB. Okay. Ito lang kasi kanina yung livestock kumustahin pala natin din kasama na ho diyan yung itlog. Itlog, pa tsaka rin kasi manok, baboy. Yan ang madalas ngayon na baka uulamin yan, itlog kasi nagmamahal na raw ang itlog, ha? Nagmamahalan sila, Asek, ang presyo nila ng Oo itlog. 10 piso na kada piraso hanggang 13 pesos. Yung sa livestock natin, hindi naman sila naapektuhan. Meron lang 10 farmers na naapektuhan sa Mindoro. Yun yung estimated value natin na 143,000 pesos. So, walang masyadong epekto sa livestock itong bagyong Karina. So, there's no reason na magtaas ng presyo dahil sa bagyo for livestock and poultry natin. Oh, yun. Kasama itlog doon, ha? Na dapat hindi nagtataas. Kasi baka nagsasamantala yung iba. Oo, Totoo 10 yan. piso, 13 pesos ang isa. Sobra na ho yan. Oo, Ay ewan sir, ko. Yes sa po. production pala natin ng asukal, tubo, nasira din? Negros Wala area. pang reported damage sa amin kasi ang magre-report sa amin yan yung SRA, yung Opo. Regulatory Administration. Sa Region 6 ay walang reported damage pa sa amin sa sugarcane. So Okay. we'll wait for their official report. Ang huling tanong ko nilang Asek, yung pong production loss natin, gaano man kaliit yon, hindi nito maapektuhan at saka yung pagpapakawalan na natin syempre ng supply dahil nagkaroon tayo ng calamity, yung resources, NFA rice, na gamit natin. Paano po yung sa Kadiwa supply? Hindi maapektuhan pa rin? Yung sa Kadiwa Supply po, again, galing yun sa NFA natin, yung ating P29 na program ngayon. Yes po. Yes po, dahil nakapamili na yung NFA, ang ginagamit kasi natin dyan yung aging stocks Opo. nila. So, wala po tayong problema doon sa P29 at wala naman pong nag-report sa atin na may na-damage na mga warehouses ng NFA na merong nasirang bigas. Ayun. So, all tuloy-tuloy palay na ang naka-stock po P29. doon. Alright. Tsaka tuloy-tuloy Yes po, ngayon. tuloy-tuloy din po. Weekend ngayon, so may mga Kadiwa stores tayo na pwedeng puntahan. Yes po, yung mga Kadiwa stores natin, ang utos po ng ating Secretary Chu Laurel Jr. na yun pong pwedeng mag-open simula pa po nung Biyernes ay nag-open po. Pero may mga ilang area lang po talaga na nag-giveaway po sa relief operations ang ginamit po yung area at meron din po naman na binaha talaga at kagaya po rito sa BF City sa Marikina sa ilalim po kasi ng tulay talagang nung Yes. dinaanan Wala. po Oo. namin ay talaga pong nasira ng husto. So it will take some time bago po makarecover dito sa BF City area. Okay. Asek, thank you ha. Maraming salamat po. Mabuhay kayo, Dom. Mabuhay din Good po morning. kayo. Yan. Thank Salamat you, sir. ha, Thank si you. Asek Arnel de Mesa, ang spokesperson ng Department of Agriculture. Wala ho tayo. Hilingan, walang pinoprotektahan.